bilang ng mga naghain ng kandidatura sa pagkasenador mula 2019 batay sa datos ng COMELEC. 153 ang naghain noon para sa eleksyon 2019 at 176 para sa eleksyon 2022. Para sa eleksyon 2025, 184 ang kabuoang bilang ng mga senatorial aspirant. 57 sa kanila humabol sa pag-file ng COC ngayong deadline, kabilang si Pastor Apollo Kibuloy. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tatakbo sa pagkasenador si Pastor Apollo Kibuloy kahit nakakulong siya kaugnay sa mga kasong child abuse at human trafficking. Sa Certificate of Candidacy na inihain ng kanyang abogado, nakalagay na partido ang Workers and Peasants Party o WPP. Paano siya magka-campaign? For Senator, we will campaign for him. The people of the Philippines will campaign for him. Tulad ng ibang aspirant, tinanggap ang kanyang COC pero wala pang kasiguruhang mailalagay ang pangalan niya sa balota. Considering na nandito na yung COC, ma'am, magbe-beg off ako na hindi muna namin sagutin kasi kung sakali man, ang question po ay aakyat talaga sa COMELEC and the COMELEC has to decide about it. Pero ang WPP, itinangging aprobado nila ang pagtakbo ni Kibuloy sa ilalim ng kanilang partido. Ayon sa Pangulo ng grupo na si Attorney Sani Matula, wala raw sa 3 otorisadong pumirma sa kanilang grupo ang lumagda sa CONA o Certificate of Nomination and Acceptance ni Kibuloy. Ang CONA ay isa sa mga requirement na inihahain sa COMELEC kasabay ng Certificate of Candidacy. Sabi naman ng kampo ni Kibuloy, aprobado ng lehitimong kinatama ng WPP ang paghahain nito ng COC sa ilalim ng partido. Sabi naman ng COMELEC, may panahon para resolbahin ng komisyon ang ganitong issue. Naghain din ng kandidatura para magbalik Senado si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang misis na si Sharon Cuneta. Tatakbo siya sa ilalim ng Liberal Party. Tatakbo ring senador si Attorney Vic Rodriguez. Dati siyang campaign spokesperson at executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagbitiw sa gabinete noong 2022 matapos lang ang ilang buwan sa pwesto sa gitna ng kontrobersya noon sa sugar importation. Naghain din ng COC ang TV host na si Willie Revillame. Nag-file din ng kandidatura sa pagkasenador sina dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Peter Jovenel Advincula, pati na sina Princess Jade Ramos, Jovelyn Aceron, Leandro Versailles Jr., Fernando Advincula, Joseph Delgado, Eric Alcantara, Rosalyn Corazol-Cay, Randy Red, Romulo San Ramon, Abel Adorable, Mercedita Acopiado, Randy Restum, Emilio Chan, Deviando Biazon Sr., Roy Cabonegro, Rodolfo Basilan, Primo Aquino, Sani Domingo, Jem Domagtoy, Roel Lamoste na nagpadala ng representative, Monique Solis Coquinaras, Ismael Bajo. Nag-file din ang COC sa pagkasenador si Omar Tomanong, Salvador Cabalida, Eric Martinez, Francis Leo Marcos, Martin Mendoza III, Bertine Causing, Melchor Lucanias, Antonio Par, Loreto Banosan, Robert Marcos Taliano Tagian, Faith Ugsad, Wilfredo Red, Edmundo Rubi, Patrick Artajo, Rafael Chico, Romeo Macaraig, Shirley Quachin, Subair Mustafa, Celeste Aguilar, Sani Pimentel, Enrico Olonan, Ricardo Arguelles at Willie Ricablanca. Humabol sa pag-file sa pagkasenador sina Melissa Sanchez at Roberto Sembrano. Gayon din si Gabriel Chaclag, Alexander Lage at Injim Bunayog. Nag-withdraw naman ang kanyang COC si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos i-file ito kahapon ayon sa COMELEC. Sasalain pa ng COMELEC ang mga naghain ng COC gaya ng mga napatawan ng perpetual disqualification to hold public office. Sa Disyembre, inaasang ilalabas ang mga pangalang mailalagay sa balota. 53 party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Sa kabuuan, 190 party lists ang naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Ang bilang na ito, mas malaki kumpara sa mga party list na naghain ng kandidatura para sa eleksyon noong 2019. Pero mas mababa kumpara sa 270 party lists na naghain para sa huling eleksyon noong 2022. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. 6 ang naghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde ng Maynila sa eleksyon 2025.
Magtatapat sina incumbent Mayor Honey Lacuna, dating Mayor Isko Morena, Congressman Sam Versosa at 3 iba pa. Saksi, si Oscar Oida. Sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy, humabol si dating Manila Mayor Isko Moreno. Makakatapat niya sa pagka-mayor ang incumbent at dati niyang bise na si Honey Lacuna. I respectfully ask Ate Honey, Ate, pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre, nakaupo naman siya eh. Siya yung nakaupo. Karapatan naman din niya yun. So, what I did is kiss her, said goodbye, and hug Doc Pox. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan. Sa totoo lang. Mahal. Dahil kay Danny Lacuna. Bilang pagtanaw ng utang na. The last time we spoke to each other was, I think, July 12. Doon niya sinabi? Opo. Paano po niya sinabi sa inyo? Sabi ko niya, tatakbo po siya. Ano sinabi? Wala po akong sinabi. Pinakinggan ko lang po siya. That's face-to-face po. Tatakbo rin bilang mayor ng Maynila si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa. Ang mga taga-Maynila naman may karapatang pumili ng gusto nila eh. Kasi nakakalungkot puro away na po eh. Naghain din ng COC sa pagka-mayor sina Alvin Avicilla Karingal, Michael Gosay at Jerry Sindo Garcia. Sa Davao City, naghain ng kanyang COC si dating Civil Service Commission Chair Carlo Nograles, na dating Cabinet Secretary at acting presidential spokesman noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakalaban ni Nograles sa pagka-mayor ang dating Pangulo. Bukod sa dalawa, magtatapat din ang kapatid ni Nograles na si Margarita at ang anak ni Duterte na si Pulong Duterte sa pagkakinatawa ng unang distrito ng Davao City. Janice versus Janice naman ang magtatapat sa pagkakongresista ng 3rd District ng Negros Oriental. Ang isang Janice, si Pamplona Mayor Janice Digamo, biyuda ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Makakalaban niya si Janice Teves Gaston, ang tiyahin ng magkapatid na Pride Henry at Arnolfo Teves Jr. Paglalabanan ng dalawang Janice ang posisyon na dating hinawakan ni ex-Congressman Arnie Teves na sangkot umano sa pagpatay kay Digamo noong 2023. Bukod sa dalawang Janice, kakandidato rin ang independent aspirant na si Reynaldo Lopez. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Ang masalimuot na pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong World War II, hindi malilimutan lalo ng mga naranasan na maging bihag. Ang isa sa kanila, ikunento kung sino ang mga tumulong para makaligtas siya. Saksi, si JP Soriano. Dito sa Kalamazoo, Michigan sa Amerika, nakilala ko ang isa sa kabataang nakaligtas noong umatake ang mga Hapon sa Pilipinas. Ang ngayon 85 years old na si Dean Hawk, founder at may-ari ng Michigan News Agency. Yes, this has been marvelous. My mother, my sister, and I were living in Baguio until the Japanese first Pearl Harbor, and then the next day they took Clark Field. They took all the planes out from the Southeast Asian Air Force at Clark Field, and by the next month, the Philippines were invaded, of course. That is Bataan and Corregidor. Dinala sila sa University of Santo Tomas sa Maynila, na nagsilbing pinakamalaking kampo o internment camp para sa mga Amerikano at Pilipinong bihag na mga Hapon. Pero maagang naulila sa ama na naging Guerrilla Warfare Commission. Sa batang edad, natuto si Dina magpakatatag sa loob ng kampo sa loob ng 3 taon. Dito nakilala niya ang ibang kabataang Pilipino na nakasabay niya sa pag-aaral sa tulong ng ina.
Nang bumalik ang puwersa ni US General Douglas MacArthur sa Pilipinas, nakahanap ng pag-asa sila din na maliligtas mula sa mga Hapon. Pero natunugan daw ito ng mga Japanese forces at pinapila sila upang barilin. Ngunit bago pa man maumpisahan ng Japanese forces ang planong ubusin ang mga nasa kampo, dumating ang mga sundalong Amerikano at gerilyang Pilipino. The reason that I am alive is because the Filipinos helped the Americans liberate us, and they got to us an hour before we were actually going to be shot down by the Japanese. We were lined up for that, and the tanks, the American tanks, got there earlier than thought because the Filipinos helped them, and that is how why I'm still alive. At simula na makatakas sa Pilipinas at makapunta rito sa Amerika, hindi na bumalik si Dean sa Pilipinas dahil masyado raw itong masakit sa kanya. Pero ayon kay Dean, patuloy daw naman nanatiling buhay sa kanyang puso ang pagmamahal ng mga Pilipino. Mula rito sa Kalamazoo, sa Michigan, sa Amerika at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.